Ilang nadadaya ng ganitong aral. Tayo daw ay wala na sa ilalim ng kautusan ng Diyos, kundi sa biyaya na lang daw tayo. Ating pag-aralan ang mapanlinlang o mapandayang aral na ito para hindi tayo madaya o ma-inject sa ating mga isipan na kahit patuloy na lang daw tayong magkasala o gumawa ng masama patungkol sa aral na ito na tumutulad sa panahon ng tuksohin ni Satanas si Eva na asawa ni Adan na suwayin ang salita ng Diyos na nauulit na estilo ni Satanas para tayo ay patuloy na sumuway sa salita o utos ng Diyos. Basahin muna natin ang talatang ginamit kunwari ng mga bulaang propeta base sa ganitong aral sa ating kasalukuyang panahon. Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. Sa Tagalog, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sa una pa lang ay kita na natin kung ano ang meaning ng sinasabi dito na law o kautusan, na ang meaning pala ng sinasabi dito na law o kautusan ay pagkakasala dahil ang nakapaloob sa kautusan ng Diyos na kanyang isinulat ng kanyang kamay sa tapyas na bato o 10 utos ay ang iba rito ay mga ipinagbabawal niyang gawin ng mga tao dahil ito ay masama o kasalanan. Tulad ng huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na may likha ng buong langit at lupa, huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan o mga pagbibiro, huwag labagin ang pangingili ng Sabado, huwag maging walang galang sa ating mga magulang, huwag papatay, huwag makikiapid, huwag magnanakaw, huwag magbibintang, at huwag aangkinin ang pag-aari ng iba. Kaya't ang pinupunto dito ng Diyos ay wala na tayo sa ilalim ng pagkakasala dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon sa pagkakasala at hinihikaya tayo ng Panginoon na mamuhay ayon sa kanyang grace o habag na ibinigay niya sa atin upang tayo ay huwag nang bumalik pa sa pagkakasala na binaligtad ngayon ng mga bulaang propeta sa panahon natin ngayon na inuudyok na patuloy pa rin daw tayong magkasala o huwag daw tayong matakot na magkasala dahil tayo daw ay not under by law but by grace. Dahil ang gusto ni Satanas ay patuloy tayong magkasala at suwayin ang mga salita o pinag-uutos ng Diyos. Sabi sa 1 John 2 verse 4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Ang taong nagsasabing mangangaral daw siya o ibig sabihin sa Tagalog, ang taong nagsasabi o mangangaral na nagsasabi na nakikilala ko siya o nakikilala daw niya ang Diyos, ngunit hindi naman tumutupad ng kanyang mga utos o mga utos ng salita ng Diyos, ay ito daw ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya o sa taong gaanoon ang pangangaral o ang katotohanan ng Diyos ay wala daw sa taong nangangaral na mga ganong paliwanag na ibig sabihin ang mangangaral na iyon ay bulaan o nagkukunwaring nasa Diyos daw siya, ngunit ito pala ay bulaang propeta. Ang kasunod na berso na ginamit ng mga bulaang propetang nangangaral ng mga ganon ay hindi na nila binabanggit. Ito ang berso, Romans chapter 6 verse 15. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Sa Tagalog, ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya? Huwag, sabi rito, huwag nawang mangyari na ipinaliliwanag pa ng Biblia na ang mga mangangaral o nagsasabi ng ganoon ay mga bulaang propeta at ipinagpauna na ng Biblia na may mga mangangaral ng ganoong paliwanag para linlangin o dayain ng tao para i-inject sa isip nila na tayo
ay wala na daw sa ilalim ng mga salita o utos ng Diyos, kundi sa ilalim na lang daw tayo ng biyaya na ipinamumukha nila sa tao na okay lang daw na patuloy na magkasala. Ngunit ipinaliliwanag ng Biblia na okay lang ba na magkasala tayo dahil tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan ng Diyos o salita ng Diyos. Sabi pa mismo ng Biblia, huwag nawa daw mangyari o huwag na wag raw mangyari dahil kundi patuloy daw nating sundin ang salita o ipinag-uutos ng Diyos dahil tayo ngayon ay namumuhay na sa habag ng Diyos kung paanong mula sa pagkalugmok natin sa ating pagiging makasalanan ay iniahon tayo ng habag ng Diyos para umiwas na sa pagkakasala. Atin na ding idadagdag para hindi tayo maligaw o madaya ang sinasabing kautusan na hindi na pinahihintulutan ng Diyos ay ang tinatawag na ceremonial law of Moises. Magkaiba ang ceremonial na kautusan ni Moises sa kautusan o batas ng Diyos. Ang ceremonial law of Moises o kautusan kay Moises ay ang mga sacrifice, feast of kapestahan at mga rituals. At ang kautusan naman ng Diyos na mismong ang Diyos ang nagsulat at naukit sa tapyas na bato ay ang mga gustong ipagawa ng Diyos sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Israelita o mga Hudyo, kundi sa lahat ng taong nabubuhay sa mundo na nilikha ng Diyos. Dahil kung sa mga Israelita lang ipinag-utos ng Diyos ang tulad ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ay pwede nang magnakaw o pumatay ang hindi Israelita o Hudyo. Sa ganitong common sense na lang ay mapapansin na natin ang mga mapandayang mga ngaral o mga bulaang propeta sa atin ngayong kapanahunan na nagsidagsaan, kaya't napakahalaga ang mag-aral tayo ng ating sarili ng tunay na Biblia at kapag babasahin natin ito ay manalangin tayo sa Diyos na ipaunawa ito sa atin.